Dito po sana gagana yung kompetisyon na magpapababa sa singil sa kuryente. Parang napaka-inutil po ng gobyerno natin, ng inyong opisina, yung gasolina, crude, petrol, sasabayan pa po ng kuryente. Before my wife knew that I'm coming over and we'll have this hearing on energy, tanong niya lang po tanong ko daw ho sa inyo sa ERC. Wala pa talagang magawa ang ERC para ma-maintain or ika nga mapigilan kung hindi man magawa ng paraan itong sobrang mahal ng presyo ng kuryente. That's one of the question. At hindi lang po siya nagtatanong, marami po nagtatanong. Parang napaka-inutil po ng gobyerno natin, ng inyong opisina. Pasensya na ho kayo. Wala ba kayong magawa? Can't you stop this? Can't you control this? What is it? Please explain kasi marami po nakikinig sa atin yung mga kabayan natin. Parang we're at the mercy of the power generators, distributors. Pag tinignan mo ang electric bill, lahat pinasa na sa tao. Wala bang pwedeng sagutin? Pati mga systems loss, Panginoon ko, na nag-evaporate sa hangin, i-charge pa sa tao? Why? I'm sorry. Can you explain? Kasi marami po nakikinig ngayon, gusto lang malinawan, Attorney Juan, anong ginagawa ng ERC or tali ba ang mga kamay ninyo? What is it? Yung pong IPIRA ay hinati ang power industry into 4 sectors, ang generation, transmission, distribution at supply. Dito sa 4 na sektor na ito, dadalawang sektor lang ang nire-regulate ng ERC. Ito ay yung transmission at distribution. Kung titingnan natin ito in relation to our total electricity bill, mga nasa 20 hanggang 22% lang po ito. Ito po ang singil na itinatakda ng Commission sa pamamagitan ng performance-based regulation at iba pang metodolohiya na applicable para sa ating mga electric cooperatives. 20 to 22%. Ito po ay hindi gumalaw. Pagdating sa distribution, huling naitakda ang mga singil nila mahigit 10 taon na. So, isang dekada hindi yan gumagalaw. Kung titingnan po natin, yung component na yan sa ating bill na nire-regulate ng Commission, hindi po yan nagbabago buwan-buwan. Yan po ay constant dahil yan ay maaari lang baguhin ng ating mga distribution utilities kung sakaling nagkaroon na ng aplikasyon, nagkaroon ng mga pagdinig at nagkaroon ng pagdidesisyon ang komisyon kung ano ang kanilang nararapat na singilin. Attorney Juan, I'm sorry po. You said na matagal na pong hindi nakasingil. So, justifiable na maningil na sila ngayon, napapanahon na dahil 10 years na silang hindi naniningil. So are you saying na tama lang maningil sila? Pero pag tingnan po natin, Attorney Juan, ang dami hong problema natin, nandiyan pa, sumasabay po, tama po yung Senate President natin, baka pwede namang i-hold, baka kaya pang i-hold. Huwag naman ngayon na may problema tayo, may fuel crisis sa Middle East ngayon, sasabay po ito yung gasolina, crude, petrol, sasabayan pa po ng kuryente. Paano na lamang ho? Can't we, kailangan ba talagang pumayag, taasan? Kasi sabi nyo nga, 10 years nang hindi gumagalaw. So kailangan nating payagan because matagal silang hindi nakasingil ng ganito, hindi tumataas. So kailangan okay lang na sumabay sila sa pagtaas ng produkto ng petrolyo? Gaya po lang nasabi ko, Mr. Chair, hindi gumagalaw itong singil na ito sa loob ng mahigit 10 taon na. At hindi ito gumagalaw nitong mga nakalipas na buwan. Ang gumagalaw sa ating singil ay yung pinakamalaki, ang generation component, kasama na rin yung sa transition charge na ang nakapaloob dito ay yung ancillary na generation related din. Kasama siyempre kapag gumalaw ang generation dahil mayroong mga buwis na ipinapataw dito, nagkakaroon din ng pagtaas pagdating sa VAT on
generation, ganun din sa ancillary services sa charge na nakapaloob sa transmission charge. Ito po ang malaking component at kadalasan ito ay naitatakda sa pamamagitan ng interaksyon ng supply and demand. Nagkaroon ng malaking pagtataas dito sa generation component lalo na nitong mga nakalipas na buwan dahil nagtaasan ang presyo ng mga inputs na ginagamit sa paglikha ng kuryente at ito ay yung presyo ng mismong langis or kaya ay presyo ng liquefied natural gas na ginagamit na pangsunog upang lumikha ng kuryente. Ang mga gastos po na ito nga po yung nabanggit na pass-through charges. Mayroon din po na epekto dahil nga competitive itong sektor na ito batay doon sa EPIRA. Kapag ka nagkaroon ng pagbaba sa level ng supply at magkaroon ng pagtaas sa demand tulad nung naranasan natin itong mga nakalipas na buwan na tag-init, ay nagkakaroon ng pagtaas sa singilan sa pagdating sa wholesale electricity spot market. Ito po ay yung merkado na nagre-react doon sa kondisyon ng supply at demand. At kapag ka po itong yung operating margin ay nagdikit, ay talagang umaabot kadalasan sa itinakda ng komisyon na price cap or yung offer cap pagdating sa WESM. Ito po ay naayon naman doon sa WESM rules na pinasinaya batay na rin doon sa Section 30 ng EPIRA. So ito po yung napakalaking bahagi at ito po ay maaring ma-address kung una, magkakaroon tayo ng karagdagang pamumuhunan sa karagdagang supply, hindi lang sa generation capacity natin, kundi sa transmission na din. Dahil pribadong sektor na ang kinakailangan mamuhunan, wala na rin po kasi kakayahan ang gobyerno dahil sa batas sinabi na ang pribadong mga kumpanya ang dapat mamuhunan. Ang amin pong partisipasyon pagdating dito sa napakalaking bahagi ng ating bill ay yung magkaroon tayo ng regulatory environment ng isang regulatory framework para nang sa ganon itong mga malalaking puhunan na ito ay papasok dahil po hindi naman magi-invest itong mga private companies maglalagay ng kanilang kapital at makakapangutang sila upang makapagtayo ng planta kung ang nakikita nila ay yung presyo nila ay hindi nila mare-recover kahit man lang yung gastos nila at yung reasonabling return. At ito naman pong pagdating sa reasonable return, kung magkakaroon ng kompetisyon sa kanilang pagsusupply sa mga distribution utilities at sa mga retail suppliers, dito naman po supposedly gagana yung kompetisyon at sila mga competitors magpabababaan ng kanilang singil nang sa ganon ay makuha nila yung merkado, makuha nila na masuplayan ng Meralco, ang ibang mga kooperatiba, ang mga ang mga contestable customers. Dito po sana gagana yung kompetisyon na magpapababa sa singil sa kuryente. Unfortunately, wala pa tayo dun sa antas na mayroon tayong enough na supply. Kasi sa tuwing nagkakaroon ng pagdagdag sa kapasidad sa generation, tumataas din po ang demand. O kaya naman, may mga bagong ang planta pero meron din ng mga planta na unti-unti ay minomotbol na dahil tumanda na. So nababawasan din ang ating supply o yung installed generation capacity. At nagkakaroon din po tayo ng mga pagbabago sa portfolio ng mga planta dahil meron na rin po tayo mga renewable, mga intermittent plants na mangangailangan naman ng karagdagang investment pagdating sa transmission dahil po kinakailangan na maabot sila ng mga linya ng transmission at hindi lang yon, kinakailangan na magkaroon din ng pagbabalanse kung kailan sila available, kung kailan sila nakalilika ng kuryente at kung ano naman ang gagawin natin kung sakaling wala sila. So ito po ay mga ngahulugan na kailangan na karagdagang investments dito din po sa transmission at doon sa mga iba pang mga planta na dapat patakbuhin, lalo pat nakikita natin halimbawa ngayon ang pagdagsa ng mga solar plant at nakikita natin ang pagbaba ng demand pagdating sa katanghalian. Pero ang pagsirit naman ito kapag kahapon na or gabi na. So kakailanganin habulin ito ng karagdagang generation capacity na hindi tulad dati na magdagdag ka lang ng base load, ayos na. Pero ito po baka kakailanganin natin ng iba pang teknolohiya tulad ng mga flexible na gas plants na maaring may dagdag din na singil pagdating naman doon sa kanilang pagbebenta ng kuryente nila dahil makatatakbo lang sila during these hours na
kailangan sila ng sistema. So, yun po ang kadalasan na nagiging dahilan. Ay kalawa pong klase ng drivers, cost drivers ng ating singil ay yung policy. Mayroon po tayong policy na itinakda sa IPIRA, walang subsidy ang gobyerno. So lahat ito, yung ating singil, talagang nire-reflect ang true cost ng power. Kalawa, meron tayong pagbubuwis. Bukod dun sa VAT, meron pa tayong mga local taxes, business taxes, lahat po ito ay napapasama doon sa gastusin at meron din po siyang separate line item sa ating bill. Nabanggit nyo din po, kasama dyan ang system loss na binubuwisan din po. Yun na nga po yung reklamo ng mga kababayan ho natin. But anyway, babalikan po natin yan. Ito po, correct me if I'm wrong, di po ba ang mga distributors kumukuha po ng power sa generators, di po ba? Power generators. Opo, At dito po ay pinapabidding po yan. Tama po ba ako? opo, tama Kung po. kunwari, kailangan ko, ako si distributor, kailangan ko ng kuryente, magkakaroon ako ng bidding. 3, 4 na generator, tama? Opo, tama. Pero may mga reklamo po ako natatanggap na natalo sila sa bidding, mas mura sila doon sa naipanalo nung distributor. Why is that? Sabi nga nila, Sir, siguro Sen, kung kami yung nanalo baka mas mura. Mas mahal ho sila ng ilang kilowatt hour po yung presyo. Nagtataka kami. Ngayon, yung sinasabi, kung sasabihin po ng distributor sa atin, kasi meron naman kaming mga qualifications, di ba? 24/7. Sagot naman po sa akin, meron din naman po kami, sir, besides, ba't lang kami pinasali? Sana dinikyo kaagad nila kami dahil hindi namin kaya. Pero nung sa bidding na po, nagtaka sila, nanalo po na medyo mas mahal. Ayun pala, they found out na yung palang pinanalo, kumpanya rin po nung distributor. So how is that? Iniimbestigahan niyo ba itong mga bagay? Nakikialam ba kayo doon sa mga bidding nito? Siyempre, talagang mahal po ang magiging singil kasi mahal na ang bili agad ng distributor eh. Pero kung siguro kung mas mura ang kinuha niyang power doon sa generator, pababa siguro. Will you agree with me, Attorney Juan? Yes po, tama po yan, Mr. Chair. And we have identified that as a regulatory gap because under our current rules, after the certification by the Department of Energy that the distribution utilities proposed CSP is aligned with its PSPP, it will go ahead and actually conduct the CSP. And if a PSA is executed as a result of that and submitted to the ERC, what we're doing is just looking at the process, if the process was followed, if the requirements of the CSP requirements of the Department of Energy have been met, then we approve the contract as it is. But we have Sir, heard masingit also. lang po ako. So after ng bidding, sabihin natin na panalo, hindi pa kayo pwede makialam. Hindi ba ninyo pwede ikumpara si bidder number 1, number 2, number 3, number 4? Bakit si number 4 ang nanalo mas mahal siya doon sa number 1 at number 2? Hindi ba ninyo pwedeng kumprontahin si distributor? Doy, distributor, halika. Bakit mo pinanalo ito? Mahal na yung kuha mo rito. Mas mura si generator 1, generator 2, power generator 1, generator 2. Bakit hindi itong kinuha mo? Hindi ba ninyo pwede silang tanungin ng ganyan? Bawal ba? What we intend, Mr. Chair, to do now is actually to require the submission of all the terms of reference with ERC so we can review and approve them. So dati hindi pa. I'm sorry. Hindi po siya. Opo. Kailan lang ninyo nire-require to ngayon? Ngayon lang? Ngayon po, mayroon kaming pending na resolution to impose that as a requirement. Requirement. Kailan lang po ito resolution na ito? It was executed, published 2 weeks ago po. 2 weeks ago. Bakit hindi po ninyo naisip ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon, na, oy, teka muna, kailangan nating silipin. May bidding pala rito. Pwede bang tignan ko yung mga binid ninyo o yung distributor na nagpa-bidding? O distributor, pahingi nga ng mga kopya ng mga bidding ng mga generator 1, 2, 3, 4. O bakit lumusot itong number 4? Itong 1, 2, mas mura. Di ba, sir? Bakit? At saka bakit ngayon lang ninyo naisip? Ngayon na may problema na tayo. Ngayon may nagngangaw-ngaw na ang sambayanan sa mahal na kuryente. Ngayon pa lang tayo kumikilos? Why? I wonder. Dati po kasi bago na amyendahan yung aming
CSP rules or yung PSA rules of 2023 of the ERC, nagkakaroon po ng PSA review, and ang evaluation of the ERC was based on the submitted cost of the generation company. So even if yung PSA produced a particular price, hindi po necessarily na yon ang aaproba ng komisyon, dahil maaaring ang tingin ng komisyon ay pwedeng magkaroon ng disallowances at pwede pa ang iaproba niyang singil ay mas mababa kaysa doon sa nakontrata ng distribution utility at generation company. But since binago po namin at binigyan namin ng mas emphasis at diin yung outcome noong CSP, dahil ito naman po talaga ang objective ng pagkakaroon ng CSP, which is to price discover yung least cost, ang nakita namin ay maaring magkaroon nga din po ng connivance or collusion doon pa lang sa pagsisimula ng proseso nila, at ito yung pagbalangkas ng terms of reference. Kaya ito na po ang ating gagawin, na re-reviewin natin yung terms of reference nang sa ganon ay makasiguro tayo na magiging malaya at talagang totoong competitive ang mangyayaring CSP doon pa lang sa simula. So ngayon pa lang po ninyo gagawin, no, this past 2 weeks pa lamang po. So i-implement pa lang po ninyo yan soon. Kailan po ma-implement ito na ma-monitor ninyo na walang collusion, sabwatan ng power generator at distributor, na wala silang sabwatan, nagkuntsabahan sila? Kailan po ninyo ma-implement itong sinasabi ninyong order or what have you, memorandum circular? After the consultation po this month, maaring next month po ay ma-promulgate na namin. But in the meantime, we've actually issued an advisory para doon sa lahat ng magpapa-CSP. Kung hindi pa sila umabot doon sa punto na magpa-publish sila ng ITB or invitation to bid, kailangan na ibigay nila sa amin ang terms of reference. Dahil meron din naman po kaming provision sa aming current na CSP rules na kung saan gagamitan namin ng cost-based methodology ng pagre-review ng PSA kung sa tingin namin ay mayroong kuntsabahan or mayroong badges of anti-competitive behavior na mangyayari doon sa CSP i-conduct ng ating mga utilities po. Alam niyo sir, may doon ho nakita natin yung problema. Medyo naisahan ho tayo lahat. Naisahan kayo, may connivance, may collusion. Sila nag-usap-usap. Kaya ang tao ang kawawa, yung consumer ang kawawa, niloloko nila.